Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Narito ang gumaganap ng kautusan, o ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules ng ikasampung linggo ng karaniwang panahon at ating pong ipinagdiriwang at ginugunita ang kapisahan ni Apostol San Bernabe at nawa sa tulong niya ay atin din pong lubusang maintindihan din o maunawaan ang mabuting balita, ang mga aral at kautusan na ibinigay ni Kristo at na kanya rin namang ginampanan nung siya po ay nabubuhay pa at gumaganap ng kanyang misyon. At sa ating Ebanghelyo, pinapaalala sa atin ni Kristo sa pahayag ng Ebanghelyo ni San Mateo na kung saan tungkol sa pagganap at pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Sabi nga dito, hindi siya naparito para baguhin, kundi para ituro at ipaliwanag ang bawat kautusan. Hindi pawalang bisa, hindi para baguhin, kundi isabuhay ito at ipaliwanag sa mga tao kung ano ang puso ng kautusan. Pero magandang tanungin ang ating mga sarili kung minsan ba pinagtuunan natin ng pansin na pagdasalan o pagnilayan ang 10 utos ng Diyos. Kasi bahagi ito, no? Ito yung basic foundation ng ating pananampalataya. Isa ito, no, sa mga dapat natin na inaalam. Yun nga lang, minsan talagang hindi pa natin binabasa. Ito nga lang, no, yung mga tapyas ng bato na nakasulat sa mga pintuan, wala lang, parang nagiging design na lang, dinadaan-daanan na lang, kung kaya't marami sa atin ang naliligaw sa kung paano sila mamumuhay sa araw-araw. Ang kautusan ng Diyos, ito ay mga alituntunin. Hindi lang ito basta batas, kundi alituntunin kung paano tayo makikipamuhay sa mundong ito at makikitungo sa ating kapwa. At pinag-iitan ni Jesus, muli, hindi siya naparito para pawalang bisa ang kautusan. At ang sinasabi din na ang sino mang magbago
sa kaliit-litang ito ay may naghihintay sa kanyang kaparusahan. Pero ang sabi din, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin ito ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Magandang paalala ito, no, sa araw na ito. Sana mas maintindihan talaga natin ang kautusan ng Diyos. Kasi ito rin ang gabay natin sa pagtupad natin ng ating konstitusyon. Ang konstitusyon natin, ito rin naman ay inaglalaman ng mga batas na dapat nating sundin. Pero yun nga lang, sa kasawiang palad, sadyang ang ating mga mambabatas mismo ay hindi tumutupad sa ating konstitusyon. Ang ating mga mambabatas na dapat inaasahan na siyang magpapaliwanag, pero gawa ng batas para baguhin ang batas. At maging ang batas na ibinigay ng Diyos ay pilit nilang sinasaklawan. Kung kaya, ano nangyayari sa ating bansa? Kaguluhan. Yan ang mapapala ng tao. Yan ang mapapala ng isang bansang patuloy na tumatalikod sa kautusan ng Diyos. Hindi lang ito, no? Kumbaga, naririto tayo, isinilang tayo sa mundong ito, hindi para i-adjust ang batas base sa kagustuhan natin o base sa mga kapritsyo natin. Kundi na parito tayo, isinilang tayo sa mundong ito para magpagabay sa kautusan ng Diyos. Kaya sikapin natin, mga kapatid, alamin mo ang batas. Unawain ang batas. Pag-aralan mo ang batas para nang sa ganon, alam mo kung paano mabuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos. Ipagdasal po natin ang ating mga mambabatas, ipagdasal natin ang ating mga senators na ngayon ay talagang hindi ko alam, no, kung ano nangyayari sa kanila, pero there's evil roaming around, no, sa mga nangyayaring ito. At talagang wala no? Andyan sila Malaking pagsubok sila sa bansa natin. Pero kaya natin yan. Masusurvive din natin yan. Malalampasan din natin yan. Kailangan lang nila talaga ng mga panalangin natin, ng kaliwanagan nila ng isip. No? Dahil ngayon, wala. Ang nasa isip nila, para sa 2028 advantage na. Kung sino ang kakampihan, sino ang babaliktarin, pero wala na talaga sa puso ng konstitusyon natin ang kanilang mga isip at puso. Amen?